ng Marcos administration. Ito po ang ating pag-usapan. Yung sinasabi nating distraction, ano naman po yung bagong distraction? Bukas ay na dumating sa aking kaalaman na magsasagawa ng hearing yung komite ng Kongreso. At ang kanilang didinggin, di umano, ay ipinatatawag yung mga vloggers. Maraming vloggers ito, mahigit 30 ito eh. 39 or 40 or 41 vloggers yata ang ipinatatawag. At alam mo ninyo, bukas po ang ating prosecutor's office. Bukas po yung ating mga korte. Kung sa tingin niyo naman na siya ay naagrabyado dahil sa isang vlog o public discourse ng sinumang vlogger, yung vlogger o hindi lang vlogger ito ito po ay miyembro ng tinatawag nating new media. Yung ating mga kasama sa social media na may vlog po sila, may kanya-kanyang platform or channel. Alam mo ninyo, kung sa tingin ninyo kayo nasaktan o naagrabyado ng mga miyembro ng new media, bukas po ang mga remedyo sa ilalim ng Revised Penal Code at ng ating special law. Sampahan ninyo ng libel, sampahan ninyo ng cyber libel, sampahan ninyo ng damages or danyos. Subalit, malinaw po sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema, ang mga public officials ay hindi po nararapat na balat sibuyas. Kung kayo po'y pinupuna, karapatan lang po punain ng sambayan ng Pilipino ang inyong mga actuations, ang inyong behavior, ang inyong conduct, and the way you carry yourself in public. Sapagkat kayo po'y pasahod mula sa buwis ng sambayan ng Pilipino. Hindi po kayo dapat balat sibuyas. And ako ho ay nakasuporta at nakikisa sa mga vloggers na may hearing po yata o may gagawing pagdinig bukas. Tatandaan lang po ninyo, you have to just invoke Article 3, Section 4 of the Constitution. Ang linaw po dyan eh. Yang provision na yan starts in the negative. No law, walang batas ang maaring ipasa na siyang kikitil, maglilimita o pipigil sa ating kakalayaang magsalita, magpahayag o magbalita. Malinaw po yan, Article 3, Section 4, i-invoke nyo po yan. And alam ko may mga abogado kayo, banggitin din po ninyo na siguro mag-file ng isang motion sa Korte Suprema na aksyonan yung inyong hinihingi dyan sa inyong petisyon sapagkat meron na namang apparently gagawing pagdinig bukas at kayo ay pinagpapaliwanag bakit kayo ay hindi dapat i-cite in contempt. Even yan, i-cite din po ninyo. Alam ko, ang abogado ninyo, matinik yan. Kilala kong personal, si Attorney Silvestre Bebot Bello, magaling yan. Sabihin ninyo sa kanya na ipaalala rin na yung Article 3, Section 12 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan eh. No torture, force. Di bali na ho yun. Walang torture, walang force. No torture, force, violence, intimidation, or threat shall be imposed upon the person of anybody that shall vitiate his or her will. Malinaw po ang Article 3, Section 12 dyan. Si one politician, Attorney Vic, sabi ni kung ito daw po ay invitation, pero bakit po kailangan mag-show cause or kung hindi naka-attend or hindi nila nagustuhan ng rason na absent yung inimbita nila. Kaya nga po, ipaliwanag lang ninyo. Pwede namang sulat yan that there is a pending petition before the Supreme Court. At hindi pwedeng pangunahan yan dahil nag-file na nga ho kayo ng kaso sa Supreme Court. Humihiling na kayo ng remedyo sa Korte Suprema. Dapat yan ay respetuhin din ng judiciary ng legislative department. At paalala nyo rin ho sa kanila yung Article 3, Section 12 that there shall be no force or threat or violence, intimidation or threat na pwede pong no torture, force, violence, intimidation or threat. Bawal po iyan. Yung violence, malinaw po yan. Yung violence, so hindi lang physical violence. Nandiyan po yung psychological violence, emotional violence. Hindi ba? Nandiyan yan eh. Yung inyong financial violence, economic violence. Imaginein mo, kung ikay sinight ng in contempt, ikay idinitin ng halimbawa lang, 2 linggo hanggang 1 buwan,
Hindi ho ba economic or financial abuse or violence yan? Paano ka kikita? Paano ka kakain? Paano ka magbabayad ng iyong mga utilities? So, malinaw sa ating saligang batas, i-invoke nyo po iyan. That there shall be no torture, force, violence. Marami po yung violence, hindi lang physical. Emotional, intellectual, psychological violence, nandyan po lahat yan. Intimidation, hindi ba intimidation yun? Iwinawagayway yung banta na kayo ay will be cited in contempt. Hindi ba threat iyon? Hindi ba yun ay banta na ikukulong ka kapag ka hindi nagustuhan ng iyong sagot o paliwanag? But sa ating mga vloggers, para naman hindi sabihin ng ating ng legislative department na hindi nyo ginagalang ang kanilang proseso, my suggestion, although you have a very, very competent lawyer and abogado de Campanilla, si Attorney Bebot Bello, ipaliwanag lang ninyo na meron kayong pending petition now before the Supreme Court, kaya hindi kayo pwede mag-attend hanggat hindi nare-resolve yan. Sapagkat yan ay nabibinbin pa hanggang sa ngayon. At maaari din kayo mag-file ng reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order siguro hanggat hindi dinidinig at hindi nagkakaroon ng oral argument diyan sa sinampan ninyong kaso. Sapagkat alam mo ninyo, madilaw rin sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema. Samantalang karapatan ng Legislative Department na magkaroon ng pagdinig, dapat ito'y investigation in aid of legislation. But the problem lies now, malinaw sa ating saligang batas, Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Malinaw yun. It starts in the negative, no law. Walang batas. So anong didinggin mo? That will be in aid of legislation. Yung sinasabing baka may pang-aabuso, bukas ang libro ng Revised Penal Code sa libel. Bukas ang libro ng ating special law pagdating sa cyber libel. Andyan din yung ating civil code para pag damages. So kung merong nasasaktan o sa tingin nila ay agrabyado sila, bukas ang ating prosecutor's office, ang mga piskalya, bukas ang ating korte. At paalala, sa lahat ng mga nasa gobyerno, whether ikay elected or appointed, malinaw din sa ating mga jurisprudence o yung mga actual decided cases ng Korte Suprema na hindi kayo dapat balat sibuyas dahil bilang mga lingkod bayan, ang inyong sinasahod ay nagmumula sa buwis ng ordinaryong Pilipino. Ang tingin ko po dito, yung sinasabi nga nating distraction. Dahil gustong masikil ang karapatan ng Pilipino sa isang malayang pagpapahayag, nariyan yung pressure na patawag yung mga vloggers sapagkat kung mapapansin ninyo, hindi naman pinag-uusapan na ito sa traditional media. Yung mga miyembro na lamang ng social media o yung new media ang nagtatalakay at nagdidiskurso nito. Kaya wag po tayong pumayag na sila'y patahimikin. Ito po ay, for me, it's an assault on press freedom. This is an assault on free speech. Again, what is my basis? You just have to read over and over and over again Article 3, Section 4 of the Constitution na nagsisimula sa negative. No law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Ang linaw. Ang linaw. Malinaw na pinag-uutos at pinagbabawal ng ating saligang batas yan. Ngayon, ang problema sa mga miyembro ng Kongreso, meron na rin yung desisyon ng ating Korte Suprema, dami na na hindi kayo pwedeng mag-aktong prosecutor, police, investigador, tapos kayo rin ang huhusga bilang hukom. Bawal po yun. Ang investigasyon po, wala po kayong kapangyarihan na sabihin kung merong naganap na krimen at ano yung mga naganap na krimen. Pangalawa, kung sino-sino yung dapat idemanda at panagutin sa sinasabing krimen o naganap na krimen. Pangatlo, lalong wala silang kapangyarihan i-identify yung papel ng bawat isa sa inaakusahan. At higit sa lahat, wala silang karapatang sabihin kung sinong guilty o hindi guilty dahil hindi sila korte.
hindi sila korte. Malinaw po yan, jurisprudence na po yan na desisyonan na. Yang kasong yan ng matagal na panahon ng ating Korte Suprema. Kay Mikhail Yuri, like what happened to Colonel Grijaldo, cited in contempt and was detained, wala din sweldo from PNP. Yan, hindi na po makatao yan. Alam mo ninyo, kagabi ho ay nabigyan akong pagkakataon makanood ng kaunting pelikula sa bahay. Ang napanood ko yung Lion King. Maganda po yun. Panoorin po nyo yun. Yung Lion King, alam po yan, nung lahat ng may normal at masayang kabataan. Yung Lion King, maganda po yun. They celebrated their 31st year already mula nung ito'y lumabas. Ang Lion King ho kasi, nung ako'y nanonood kagabi, panoorin po ninyo, ang Lion King po ay istorya ng punong-puno ng humanity. Ang gandang storya. Pero, bagamat, it's story full of humanity o patungkol sa pagiging tao, wala pong karakter na tao sa Lion King. Doon ho kayo matutuwa. Ang tema ng Lion King is humanity. Pero wala pong tao ron, panay hayop po iyon. Hindi ba ang ganda? Yung mga hayop sa storyang yan ay nagtuturo sa mga tao na magpakatao at makipagkapwa-tao. Pero wala pong tao. Doon sa storya ng Lion King, hayop po lahat yan. So dito, makikita natin, maraming matututunan tayo na tinuturuan tayo ng mga hayop, ng mga animal na maging tao at magpakatao at magkaroon ng pakikipagkapwa-tao.